kamustahin natin yung ating katabi. Kumusta? Yan. Kahit hindi kayo magkakilala. Last month, Biyernes, pumunta ako ng Marikina. Sa jeep kasi, pag pumunta ka ng Marikina, bababa ka tuon sa simbahan ng lugar na kilala, Concepcion. Sa Concepcion, Marikina. Pagbaba ko doon, nakita ko yung Blessed Sacrament naka-expose. Ay sabi ko, dadaan mo na. Tumigil ako sa mandali na siguro 15 minutes. Paglabas ko ng simbahan, may isang tao sumadulong sa akin. Sabi niya, pari po kayo? Sabi ko, oo. Paano mo nalaman? Sabi ko, wala po. Basta piling ko, pari kayo. Sabi niya. Hanggang sa nakapagkwento kami, kwento. Pumunta kami dun sa malapit sa may rectory. Kwento. Ang kwento namin, alam mo, napunta sa alta, napunta sa kaisere, napunta sa buhay niya. Pero alam nyo, kahit interesado doon sa alta na kanyang kinukwento, mas interesado ako sa kwento ng kanyang buhay. So sabi ko sa kanya, pwede ko makikwento yung buhay mo sa isa sa aking mga sermon o homily sa simbahan. Kasi sabi ko, ordinaryo, pero maganda. Sabi niya, sige po. Ito ang kwento. Ang pangalan niya, Ramon. Ayaw na ayaw ni Ramon ang araw ng linggo bago siya magbagong buhay. Ayaw na ayaw niya ng linggo. Bakit? Sabi niya, ang pagsisimba kasi ay hadlang. Sabi niya, dahil hindi siya makakainom ng alak ng Biyernes at Sabado ng gabi. Dahil ang kasalanan na niya, tuwing Biyernes at Sabado, uuwi siyang puyat at lasing. So, siyempre, pag Sabado, uminom ng gabi, kinabukasan, masakit ang kanyang katawan, ayaw na niyang magsimba. Isang gabi, Sabado, sabi niya, nag-inuman silang magbabarkada. Siyempre, naparami na naman kanyang inom. Umuwi siya sa kanila, hilong-hilong, sukang-suka, hanggang makarating siya doon sa malapit sa kanila na may isang basurahan doon. Nagsuka na nagsuka. Hanggang sa nasusok siya mismo doon sa basurahan kung saan siya nagsusuka, hindi niya namalayan na wala na siya ng puliran sa pagtalasing. Kami yun. Kinabukasan, hinahanap siya ng kanyang mga magulang. Malapit lang yung basurahan sa kanila. Nakikita nila siya na nandun sa basurahan na para pang sinalvage na itinatong sa basura. Yung mukha niya, amoy maasim dahil sa suka. Ang ginawa ng tatay, pinuhat siya, inuwi, nilinis, inigaan sa kanyang ama. Actually, umaga yun, nung hapon yun, nang mahimasmasan ako, sabi niya, at kukuha ako sana ako ng tubig sa kusina, nakita ko yung aking mga magulang na doon sa kusina kumakain. Nang oras na yun, sabi niya, handa akong makarinig ng galit. Handa akong makarinig ng masasakit na salita. Handa akong masermonan ng mahaba. Sabi niya, pero alam niya, Father, hindi lahat nangyari yun. Niyahin ako ng nanay. Inayos yung ko at sinabi, anak, huwag mo nang uulit yung hangin. Nagkalala kami sa iyo.
ingatan mo ang sarili mo. Mahal ka namin. Katulad na siya. Hindi ko alam tumutulong na yung luha ko kasama ang sikon. Hindi dahil sa sama ng aking pakiramdam, kundi sa pagpapahiya ko sa aking sarili, sa pagwawalang bahala ko sa mga taong nagmamahal sa akin. Alam niyo po mga kapatid, totoo ang sinasabi ni Ramon. Kasi kadalasan, we take for granted ang mga taong nakapaligid sa atin. Sabi nga nila, huwag mo ipagwalang bahala ang taong malapit sa iyo. Huwag mo sabihin, busy ka sa mga taong nangangailangan sa iyo. Huwag dayain ang mga taong nagtitiwala sa iyo. Huwag mo kalimutan ang taong laging nakakaalala sa iyo. Huwag kalimutan ng Diyos na laging andyan para sa atin. Alam niyo po, ang Panginoon ay laging nakaantabay sa atin, sa ating pagkataba, sa anumang uri ng kasalanan, sa anumang uri ng adiksyon, sa ating katigasan ng loob, sa ating kawalang-yaan. Pilit-pilit ng Panginoon na tayo binabangon sa ating pagkataba. Pinipilit niyang makita natin kung ano ang katotohanan at ang kabutihan. Ang Panginoon po ay laging nandiyan, kasama namin, hindi lang sa oras ng ating tagumpay, kundi kahit sa pinakamasamang karanasan, kahit sa pinakamarunong karanasan natin, kahit sa pinakapangit na nakaraan natin. Dapat lang natin buksan ang ating mga mata, buksan ang ating puso, subukan at hanapin siya. Sabi nga ng Panginoon, actually sabi ni Ramon, ngayon, ang araw ng linggo, ang pinakagusto mong araw sa loob ng isang linggo. Sabi ko bakit? Dahil lagi akong nakaalala na kahit anuman ang aking pangit na nakaraan, God is there to lift me up. Sa ating Ebanghelyo, sinasabi niya, hindi sapat kung alam mo kung ano ang tama at mali. Hindi sapat kung ano ang hindi dapat gawin. Dapat alam din kung ano ang dapat gawin. Uulitin ko, hindi sapat kung ano ang hindi dapat gawin. Dapat alam din kung ano ang dapat gawin. Oo, nagkakamali tayo. Oo, nakakasakit tayo. Oo, nakakalimot tayo. Pero hindi sapat ang malaman lang na tayo nagkamali. Hindi sapat malaman lang na tayo nakasakit, na tayo nakalimot. Bagkus dapat gumawa ng paraan upang maitama ang mali, upang maitayos ang mali. Inaamin ko po, naniniwala din ako. Totoo pong hindi naman natin kaya gawin itong mag-isa. Pagbabago, mahirap ang gawin nag-iisa. Kaya dapat natin buksan ang ating puso sa Panginoon. Humingi ng tulong, humingi ng gabay upang maging maayos ang dapat ayusin. Dahil si Kristo ang bukal ng biyaya ng Diyos. Si Kristo ang bukal ng grasya at pagpapago. At sasabihin natin, Lord, kayo lamang pwede tumulong sa akin kung saan man tayo nagpapagod. I will summarize the thing I said. Sa ating pakikipag-ugnayan, sa ating pamilya, sa mga tao ating nakakasalamuha, mga tao dumarating sa ating buhay. Never say you are busy to someone who needs you. Never cheat on the one who trusts in you. Never forget those who always remember you. Never take advantage
advantage of someone who loves you, especially God who loves us. Amen.